Well, magandang araw mga ka-PTech. Ah, ang video na to ay pag-usapan natin yung paggawa ng isang table of specifications in relation to how you are going to reconcile the number of items for the term examination and paano natin idadagdag yung mga least learned competencies coming from the summative test 1 and then yung summative test 2. Okay? So, hindi naman natin sinasabi na ito yung gamitin po ninyo, no? But ito ay ginagamit po namin dito sa aming school sa Dagupan City National High School, STO Dagupan City, at ito na rin ay in conjunction with the guidelines po na binaba ng aming regional office. Okay? So, nandyan po, makikita natin, naka-embed po dito sa video yung sample ng ating table of specs. No? And gawin lang natin ito na medyo mabilisan. So, again, for the table of specifications, yung mga preliminaries po niya, nandyan sa bandang taas. But I would like to be very specific naman dito sa ating mga parts ng table natin. Meron tayong the learning competencies dito sa first column natin, and then the number of session per week, and then nakalagay din dyan yung number of items, and then nakakategorize po yung ating mga items according to the revised Bloom's taxonomy and the remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Nakikita nyo po yan dyan sa ating embedded na photo sa video na to. And then, meron kang item placement. Yung remembering and understanding are generally categorized as easy items, average, and then for the applying and analyzing, and difficult naman for evaluating and creating. So, maaaring magkakaiba na po tayo tungkol dito sa easy, average, difficult. But, again, pinapakita lang natin na naka-divide yung mga items natin per learning competency into the different parts po ng ating Bloom's taxonomy. Okay. So, saan ito magiging critical ngayon? So, halimbawa, maglagay lang tayo ng sample lang. Halimbawa, meron kang sa term examination, ulitin na naman natin yung nabanggit na natin sa mga naunang videos natin. Na yung term examination, ito yung nakakailangan talaga ng paggawa ng table of specifications. Okay? Yung summative test naman ay hindi naman nire-require, pero sabi ko nga dun sa unang video ay importante na gawin pa rin ito, kasama na rin yung tinatawag natin na item analysis. Okay? Ngayon, tingnan natin yung ating sample ng computation. For example, right after the summative test 2 ay meron ka na lang naiiwan. Halimbawa lang ito, na 3 learning competencies. So, yung 3 learning competencies na yun ay i-divide na po natin dun sa remaining number of days, hanggang sa umabot dun sa actual date ng term examination. So, ipagpalagay na natin, for purpose of discussion, meron tayong 18. Tama? Na number of days. Okay? So, in this particular case, yung 18 na yun ay na-divide na siya dun sa number of learning competencies. So, the LC1 will have to be discussed for 6 days. Was discussed for 6 days. Yung LC2 naman, 5 araw. At yung LC3 naman ay 7 araw. So, anong corresponding na number of items? Alam naman natin yung computation na yan. Ilang percentage ba? Yung 6 divided by 18. Yung percentage na yun ay yun din po yung percentage na ilalagay natin kung ilang items ang sasama for the term examination. But first, bago mo ma-identify yung total number of items, halimbawa dito sa ating junior high school template, ideally, dapat meron kang 50 items, Tama, You have 50 items. But wala namang sinabi na specific number, Hindi naman yan sinasabi na merong specific na numero o ilang learning competencies. At ito ay in-affirm naman ng regional office na hindi nagpe-prescribe
no, ng number of items na kukuhanin mula doon sa mga least learned. Ibig sabihin nun, or even in the critical competencies, ibig sabihin nun, bahala na ngayon si teacher, yung teacher made naman yan, kung ilan yung mga number of least learned competencies na ilalagay niya doon sa term examination na manggagaling sa summative test 1 at saka doon sa summative test 2. Or kung hindi man, yung ating critical learning competencies ang ilalagay natin. So ipagpalagay natin na we decided na naglagay tayo ng 5 mula doon sa mga least learned. Ibig sabihin, yung distribution ng ating number of items for the term examination ay nandun na lang siya sa 45, doon sa remaining topics. Kasi i-reserve na natin yung 5 para naman doon sa mga least learned competencies mula doon sa ST1 at saka sa ST2. Sample computation lang to, no? Hindi naman natin sinasabi na ito yung sundan ninyo na prescribed number na 5. Sabi nga nila ay walang numero na talagang sinasuggest out of that. So in that particular case, kung 6 ang days, no, for LC1, that would correspond to 15 items. Okay? Kunin mo lang yung percentage niyan. 6 divided by 18 kasi yan yung number of days. Yung percentage na nakuha mo na yon ay yun ang gagamitin mo na percentage na para naman makuha mo kung ilang items ang kukunin mo doon sa 45 out of the total number of items nga ng ating term examination. Okay? So yung 5 days for LC2 would correspond to 13 items, and for 7 days for the LC3 naman will correspond to 17 number of items. So mabubuo mo na ngayon dyan yung 45 items for LC1 and LC2 hanggang LC3, and then meron kang 5 na idinagdag for the least learned or the critical competencies. Okay? And then from the number of items, papunta tayo dito sa right side ng table, meron kang distribution dyan, no? According to the revised Bloom's taxonomy from remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. So yung number of items sa 15, in this particular case, sa example natin, 15 yung number of items, distributed siya into the different Bloom's taxonomy, revised Bloom's taxonomy indicators natin. Meron kang 5 for remembering, 4 for understanding, 2 for applying, 2 for analyzing, 1 for evaluating, and 1 for creating. Okay? Dito, sa sample na ipinakita natin, yung 15 items ng LC1 ay makikita mo sa item number 1 to 15 dito sa ating term examination. It also follows yung LC2, may 5 araw na itinuro, ang equivalent nito ay 13 number of items. Okay, 13 number of items. So yung 13, it is distributed again into 4, 4, 2, 2, 1. Okay? So that is placed in items number 16 hanggang kay 28. Sir, ano yung nakaparenthetical na value dyan sa baba? Ibig sabihin po nun, yung mga numero na yan ay corresponding to the question placement, no? Kung halimbawa, 5 items for remembering, all remembering items ay nakalagay kay 1 to 5. Okay? Ganon din kay LC3. Kay LC3 naman, kung 7 araw siyang diniscuss, 7 divided by 18, kung ilan yung percentage na lalabas doon, yun ang gagamitin natin na multiplier niya para makuha mo naman yung percentage out of the total 45. So, ang lumabas dito ay 17. 17 items ang makikita natin distributed into 5, 5, 2, 3, 2, no? Across the different yung domains naman ng ating Bloom's, revised Bloom's taxonomy. Okay? So again, ito lang ay sample lang po mga kapitek, no? Nagbibigay lang tayo ng template dito para nang sa ganun ay mabigyan tayo ng at least bird's eye view kung paano ipo-provide, gagawin yung table of specifications, considering nga na hindi na natin isasama yung ating number of days, no, doon sa discussion natin ng mga least learned or critical competencies as we determine the number of items for the term examination. Okay? Again, no, mga kapitek,
wala pong piniprescribe na certain number or specific number ng learning competencies na isasama or number of items from the least learned competencies. No? So, depende yan sa appraisal na ng ating mga kaguruan. Alright? So, ano pa yung makikita natin dyan sa ating table? That would already be some of the guide. No? Siguro, if you would, ay pwede nating i-share ito, no? Para nang sa ganun ay mabigyan din kayo ng sample. But very clear naman, very easy naman po yung pagkakabigay dito sa ating table. No? Isa lang siguro ang paalala na babanggitin natin sa ating lahat. Unang-una diyan ay kapag naglagay tayo ng least learned or critical competency to be covered under the term examination, huwag po natin kakalimutan na ito ay kailangang alam ng ating mga estudyante. At least kahit paano ay meron tayong time na na-recall or na-cover natin itong mga items na ito upang sa ganun, hindi rin nawawala yung mga estudyante natin at hindi rin magtatanong, mag-guess lang kung anong mga different competencies ang kabilang doon sa i-cover during the term examination. Yun lamang, maraming salamat at sana nakatulong itong video na to. Mag-follow ka naman dahil baka naman mag-follow na po kayo para sa mas marami pang educational content mula po dito sa inyong The PTech Team. Maraming salamat!